si BP Sara ay talagang patuloy ang kanilang pagtatangka na pabaksakin, lumabas na naman ang survey, no? Mahigit 20 points ang agwat po niya kay Lenny. Alam niyo po, ibang klase talaga itong si BP Sara, no? Ang akala ng mga kalaban, kapag sila ay nag-impeachment, nangyari kay BP Binay na bumagsak ng bumagsak hanggang hindi na nga nanalo para presidente. At lumabas ay si Tatay Digong na wala namang akalain maging presidente. Walang pagkakaiba po kasi ni BP Sara, kahit anong sirang gawin nila, wala naman silang mapakitang tagong yaman. Ibang klase naman kasi nakita ng taong bayan, yung farmhouse ni VP Binay na parang Disneyland, no? Wala namang ganun si BP Sara, no? So, ang epekto ng kanilang impeachment, imbis na bumagsak si BP Sara, lalo pang tumaas. Naalala nyo na yung isang survey, bago itong last survey na impeachment, malapit na si Lenny. 10 points na lang ang diferensya nila. Ngayon, more than 20 points ang diferensya. Nagpapakita po talaga na habang ginigipit itong si BP Sara, lalong napapalapit sa taong bayan. Kasi alam naman natin na habang humihirap ang buhay, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng bagong leader. Pero siguro bukas pag-usapan natin yung mga surveys na yan at kung ano mga ibig sabihin yan para sa kandidatura ni VP Sara at sa ating kinabukasan bilang mga Pilipino. No? Pero ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan kahapon nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng ICC na si Bakina, yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya ay nako yan ay maraming kaso sa Pilipinas pag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no? Congressional warrant of arrest lang. Ngayon siyempre, meron na mga kaso, so naintindihan ko kung ang hukuman baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no? Kasi tanim kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagan pumasok na hukuman. Naantay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon. Dahil ang importante sa akin ay yung makapanayan man lang si Tatay Digong. No? Matapos ng halos 2 taon na narito ako sa labas ng kulungan niya na nag-aantay para siya ay makausap at makapiling. Pero kahapon nga po, ang mga miyembro ng ICC nagbutuhan, tsugiin itong si Karim Khan. Well, dahil doon sa pagtututol niya sa akin, I find no sympathies for him. Ang sinasabi niya, gawain lang daw yan ng mga estado ng Israel dahil at saka ng Russia dahil daw ay kinasuhan niya si Netanyahu at saka si Putin. Pero katotohanan naman, wala namang pakialam yung Israel at saka yung Russia sa ICC dahil ni minsan di naman sila naging miyembro. So bakit pa kinakailangan siyang balikan? Dahil alam naman nila, hindi nila malilitis itong si Netanyahu at si Putin dahil ni minsan hindi sila naging miyembro. Bagamat, yan din po ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Hindi na nga tayo miyembro, nagpipimilit pa na litisin si Tatay Digong. Pero ang importante na pag-usapan natin, kaya siya tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagiging manyak. Na minanyak niya yung isang batang abogado na nagtatrabaho para sa kanya. Ibig sabihin, meron talagang depekto ang pagkatao nitong si Karim Khan. Ang tanong, paano kaya nakaapekto sa kanyang desisyon na sampahan ng kaso si Karim Khan at humingi ng warrant of arrest yung kanyang depekto sa pagkatao? Kung yung kanyang depekto ay pagkamanyakis, hindi kaya meron pa siyang ibang depekto sa kanyang karakter. Una-una, alam na natin na nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya kasi bagamat siya ay naging prosecutor na at siya ang nagsimulan na investigasyon laban kay Tatay Digong, itinago niya na nung mga nakalipas na panahon pala, nag-abogado na siya para sa mga di umano mga biktima ni Tatay Digong sa drug war. Kaya po bawal yon kasi nga po sa sistema ng ICC na dapat ganyan din ang tingin ng mga prosecutors. Ang trabaho nila ay hindi lamang para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan kumuha rin ng ebidensya na nagpapatunay ng walang pagkakasala at kung marami talaga yung ganyang ebidensya, irekomenda na i-dismiss ang kaso. Paano pala yung dungis sa pagkatao ni Karim Khan, merong ang aligasyon na nanggaling kay Zaldico na nagpalabas siya ng 2 million. Hindi natin alam kung kanino napunta yung 2 million. Ang alam lang natin, sabi ni Zaldico, ibinigay yung $2 million kay Trillanes. No, hindi natin alam kung yan ay binulsa ni Trillanes. Pero siyempre naman, dahil nandiyan nga yung mga investigador nila,
may posibilidad at hindi natin maaalis sa ating isipan na talagang nakarating din sa mga ICC investigators yan. Kasi nga parang wala silang kahit anong ebidensya na magpapakita sa kawalang kasala ni Tatay Digong na kinonsidera. Lahat na lang ay ebidensya na pinroduce at itinuro ni Trillanes. Alam nyo, yung sistemang ganyan, mali na yan. Hindi dapat ganyan ang investigasyon ng mga prosecutor na sa isang tinatawag nating inquisitorial system kasi ang trabaho ng prosecutor, silang kakalap ng ebidensya either sa pagkakasala o sa kawalang pagkakasala. Ay naging one-sided. Kaya tuloy, nagkaroon ng dungis ang buong investigasyon ng ICC dahil hindi mo mahihiwalay yung proseso na ipinatupad sa ilalim ng isang tao na ngayon ay sinesanti na ng mga miyembro ng ICC dahil hindi nga mabuti ang pagkatao. So paano natin ngayon maaasahan na nagkaroon nga ng patas na investigasyon samantalang merong andungi sa pagkatao nitong si Karim Khan, di ba? So ngayon, dapat siguro buksan din ng Assembly of State Parties yung investigasyon at lahat ng mga ginawang investigasyon ni Karim Khan. Kasi nga, ang dungis ng pagkatao, kahit saan mong aspetong tignan, basta may dungis na yan sa buong pagkatao niya at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Pero habang nagkaroon ng desisyon na sisantihin si Karim Khan, meron na namang isang bansa na Latin America sa Venezuela na nagbitiw na rin bilang miyembro ng ICC dahil nga daw ang ICC ay bias. So itong buwan na ito ay nako, lima-lima na pong mga bansa ang bumitiw, no? Nandyan yung Mali, nandyan yung Burkina Faso, nandyan yung Niger, pang-apat ang Venezuela. Tapos before that, syempre, yung ano ba ito? Yung may isa pang African country na hindi ko maalala kung ano yon, pero pang-limang African country na yan. No? Tapos syempre ang Pilipinas. Yung Hungary, dapat ang kauna-unahang bansa sa Europe na bibitiw, pero since nagkaroon ng bagong eleksyon, pinagpaliban muna ang pagbibitiw. Pero dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila, brick by brick, talagang bubuwagin nila itong ICC, diyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang alternatibo kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. At yan naman ang pinagdadasal natin. Dahil nga meron dungis itong prosecutor na nasa likod ng mga kasong na sinampah ng ICC at ngayon ay dinidinig ng ICC, inaasahan natin na ito'y magdadagdag pressure pa doon sa pressure na ina-apply ng Amerika para buwagin ng korte at maging dahilan nga ng makauwi na si Tatay Digong. No? Wag po kayo mag-aalala dahil at the rate na ang Amerika mismo naglalabi para ang kanyang mga alyado ay bumitiw na sa ICC, hindi ako magtataka kung ang African Union ang magsisimula, bukod pa dun sa 5 African states na bumitiw na, 55 member nations yung African Union na yan, baka en masse, no? Mga 20, 30, sabay-sabay na magbibitiw yan. At kapag nangyari yan, dagok yan sa buhay ng ICC dahil una-una, mawawala yung kontribusyon ng napakadaming mga bansa para doon sa operasyon ng ICC. At sa akin, ang pinaka-crucial, yung magiging kasagutan ng Japan dahil ang Japan ang pinakamalaking contribution ngayon sa ICC. Kaya nga ang ICC president ay isang Haponesa. Pero napakahirap naman sa parte ng Japan na baliwalain yung ginagawang panawagan ng Amerika na ang mga alyado nila ay dapat bumitiw na, itigil na ang funding sa ICC at saka ipatupad yung sanctions ng Amerika laban sa ICC at mga opisyalis niya. Alam niyo po, meron lang akong konting sasabihin tungkol sa mga sanctions. Sa ngayon po, nabubuhay pa rin ng ICC kasi karamihan ng mga bangko ng ICC at ang kanilang mga opisyalis ay nandito sa Europe. Kaya naman, naaapektuhan yung pagpapadala ng mga pera ng mga judges at opisyalis ng ICC doon sa kanilang mga bayan kasi dadaan yan doon sa SWIFT system, na American system. Pero ngayon talagang pinainting pa ni Trump ang kampanya laban sa ICC. Ang mangyayari dyan, meron kasing batas sa Amerika na nagsasabi na lahat ng mga korporasyon na doing business in the US, pag hindi sumunod sa sanctions ng Amerika, ay po pwedeng maging dahilan din para ipatigil na ang kanilang pagdinegosyo sa Amerika. Sa tingin ko, yan ngayon ang gagawin ni Trump. Sasabihin niya, maski ang mga bangko ng mga opisyalis ng ICC ay nasa Europa,
lahat ng mga bangko sa Europa na nagpapadala ng pera sa Amerika o nag-i-invest sa Amerika, pag hindi sumunod sa sanctions, masasanction din sila. So tingin ko, yan talaga yung simula ng kamatayan ng ICC. Kasi ngayon, alam nyo ba, na pati sa email, wala na silang Yahoo, wala silang Gmail. Ang ginagamit nila ngayon ay Proton. Pati sa software, wala na silang Microsoft kasi American yan. Hindi ko alam kung anong ginagamit nila ngayon. No? Pero sa tingin ko, yaan talaga yung proseso na maiipit ng ICC. Kapag ginamit ng Amerika yung batas na nagsasabi na kinakailangan sumunod sa sanctions ang lahat ng mga dayuhang kumpanya maski hindi sila principally based sa Amerika. Dahil pag hindi sila sumunod sa sanctions, babawalan sila na gumawa ng kahit anong negosyo dyan sa Amerika. Well, ang Pilipinas po, nagsabi na hindi sila makakasunod daw dun sa kagustuhan ng Amerika dahil ibang ating pulisiya. Yan po yung yabang ni Marcos Jr. Na palibasa, akala niya, importante siya sa Amerikano dahil pinapagamit niya mga teritoryo, pwedeng baliwalain ang kagustuhan ni Trump. Pero sa tingin ko nga po, ang kasagutan, kung gagalangin ng Amerika yung ganyang kasagutan ni Bongbong Marcos ay nakasalalay doon sa magiging relasyon ng Amerika at ng China. Dahil kung ang relasyon naman ng Amerika at China ay maging mabuti, di na nila kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship. At kapag nangyari yan, makakatikim talaga itong si Trump. Abangan lang po natin ang susunod na kabanata. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakataba po ng puso, no? Na meron tayong 3,421 live viewers